Kung makapagsasalita lang daw ang punong ito, siguradong hindi hello ang sasabihin sa inyo, kundi I care. Dahil sa karanasan daw ng iba, sa isang patak lang daw ng katas ng dahon nito, pwede raw mawala ang katarata. Ang punong ito na kung tawagin ay binunga. Ang tawag dito ay binunga sa Bisaya. Sa Ilocano, samak. Nagbunga ng maraming likes sa social media. Sa video, makikita ang ilan na ipinapatak sa kanilang mata ang pinagkatasan ng dahon ng binunga. Itong araw ang nagpagaling sa 46 na taong gulang na si Jovi nang minsang tubuan ng maliit at namumulang bukol ang kanyang kaliwang mata. May pula siya na nagkaroon siya ng hapde lumalaki siya. Agad daw siyang kumonsulta sa mga espesyalista noon at ang payo ng mga ito, agarang operasyon. Hindi naman ako kinabahan doon sa financial, no? Kasi may HMO naman ako dahil empleyado nga ako. Ang nakakaba lang doon, yung papasok ako sa operation. Dito raw siya pinayuhan ng kanyang ama na noy isang herbal traditional medicine practitioner na kung ipagpapaliban ang operasyon, pwede namang patakan muna ng katas ng binunga leaves na mapipitas lang sa kanilang bakuran. Di man daw siya kumbinsido noon, sinubukan pa rin daw niya ang pagpapapatak nito. Sige, try natin. Tinry ng father ko, kumuha siya, nagpalagay ako. Pag may damage pala ang mata mo doon, humahapde. And then after 10 minutes naman, maano na siya, malinaw, and then nag-refresh na yung mata ko. Simple lang ang kanilang ginagawa sa dahon ng binunga. Yung dahon ay hinuhugasan muna, and then pinapainitan sa apoy, and then dinidikdik. Ibinabalot ito sa malinis na tela at ipinipiga hanggang sa makuha ang katas nito. Inilalagay sa malinis na dropper tsaka ipinapatak sa mga mata. Tag-iisa lang sa parehas na mata. Sa akin, once a day ko lang pinagawa. Tapos 3 beses lang. Laking gulat daw niya na pagkaraan lamang ng 3 araw na pagpapatak, nawala na ang bukol at pamumula ng kanyang mata. Ang galing lang kasi talagang, sobra talagang effective, no? Nawala siya in 3 days. Sorry sa doktor, hindi na po talaga ako bumalik. Kasi nawala na. Pero ano nga ba ang binunga? At maganda nga kaya ang bunga nito sa kondisyon ni Jovi? Abangan mamaya! Tulad ng ibang mga puno, lumalaki rin ang puno ng binunga ng 5 hanggang 8 metro. Ang mga dahon nito, berde ang kulay na animoy hugis puso. At kadalasang tumatagal ng hanggang 20 taon. Ang binunga po, isa siyang puno na marami dito sa Asia. Kaya niya pong tumubo sa kahit na anong lugar. Isa pong native tree yung binunga dito sa Pilipinas. Natural po siyang nakikita dito at hindi kailangan itanim. Dito sa bayan ng Angono sa probinsya ng Rizal, nakilala namin si Arvin na naniniwala rin sa powers ng binunga. Sa probinsya namin, sa Marinduque, dahil nakatira po kami sa medyo liblib na lugar, kaya maraming mga halaman sa amin ang talagang ginagamit sa mga pangaraw-araw na buhay. At isa nga po yung binunga tree. Ibang estilo naman ang atake niya sa binunga. Dahil imbis na ipatak, ginagawa raw niya itong tsaa. Hinuhugasan lang ni Arvin ang mga dahon nito. Tsaka nilalaga at pinapakuluan sa tubig. At pwede na itong inumin. Wala naman po siyang partikular na oras kung kailan dapat inumin. Bukod pa rito, ginagamit din daw niya ito sa tuwing siya'y nagkakasugat para mabilis gumaling at maghilom. Ang binunga po, meron siyang tinatawag na mga chemicals na flavonoids. Antimicrobial, antibacterial, tsaka antioxidant. Wala naman po siyang poison. Kung makakatulong po yun, wala pa po talagang sinasabi na mga pag-aaral na sa tao nakakatulong siya talaga. Samantala, ang ina naman ni Jovi na si Nanay Panfila ay may iniindang karamdaman sa mata. Yung nanay ko ngayon, 82 years old na siya. May cataract na kasi siya, no? Sabi nga ng doktor, desisyon na namin kung magpapa-opera pa siya kasi sa katandaan naman na yung cataract niya. So, napag-desisyonan ko din na hindi na rin ipagalaw yung mata niya.
Ayon sa ophthalmologist na si Dr. Maria Victoria Rondaris, ang country manager ng The Fred Hollows Foundation, isang organisasyong naglalayong wakasan ang mga kaso ng avoidable blindness, katandaan ang karaniwang dahilan ng katarata. Ang katarata ay ang pag-cloudy ng ating lens sa loob ng mata. So, hindi ito nasa labas, kundi nasa gitna ng ating mata. Ang pinaka-number 1 cause ng cataract ay aging. So, lahat ng tao, 50 years old and above, no, magkakaroon na ng dahan-dahan ng pagkakaroon ng katarata. Ang sakit na katarata, pwedeng nasa lahi raw at namamana. Pwede rin daw itong makuha mula sa isang aksidente kapag tinamaan ng mata. At pwede rin komplikasyon ng sakit na diabetes. Cataract, wala ka masyadong napapansin kundi panlalabo ng paningin. Kaya kala mo, kailangan mo lang ng eyeglasses, yung ganon. Walang pain, kasi ang lens ng ating mata, wala yung pain fibers. No? It's all about panlalabo ng paningin. Samantala, dahil sa paniniwalang nakagagaling ang katas ng binunga, ito rin daw ang gagamitin ni Jovi sa kondisyon ng kanyang ina. Lalo pat sa kanilang probinsya raw noon, marami na ang gumaling dito. Doon po sa Palanas, Albuera, Leyte, marami pong magpapatotoo doon na talagang gumaling sila sa binunga. Actually, isang piga lang sa mata nila. Hindi na nga sila bumabalik sa father ko kasi okay na sila. Willing naman po kaming ipagamot yung mother ko doon sa dahon na yan. Si Jovi agad nang ipinatak sa mata ng kanyang ina. Lamig, tapos maya hapdi na. Maya ilang araw, hindi man agad-agad, malinaw agad. Samantala, ayon sa eksperto, wala pa raw pag-aaral na nagpapatunay na epektibo nga ang katas ng binunga bilang lunas sa katarata. Ang katarata pa rin ay hindi siya inaabot ng mga pamatak, kahit anong pamatak. Kung gusto natin na ma-examine talaga ang mata natin, kailangan talaga sa doktor sa mata. Aminado si Jovi na hindi aprobado ng espesyalista ang paggamit ng binunga sa mata. Parang sabi nga ng tatay ko, wala kasing tiwala sa akin. So, sobrang takot lang ako doon sa papakaskas. Basta takot talaga ako sa mga operation. No? Maganda man ang ibinunga ng katas ng dahon ng binunga sa mga mata ni Jovi. Ang say ng eksperto, mainam pa rin na magpakonsulta sa mga espesyalista kapag nagkaproblema sa mata. Yung mga pagpatak ng kung ano-anong bagay, kailangan kasi yun mga dalubhasang pagsisiyasa. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kung ano pa rin ang sasabihin ng doktor sa'yo, yun ay FDA approved. Ingat tayo sa mga hindi pa sure na mga magandang epekto sa ating mata. Ika nga, your eyes are the windows to your soul. Kaya naman, ito ang payo ng eksperto para makaiwas sa eye irritation at katarata. Number 1, ang malakas na talagang makakapag-cause ng cataract natin is yung UV light. Para maiwasan, mag-wear kayo ng proper sunglasses. Ingat sa pagkain din. Pati alcohol at saka sigarilyo. Kasi yung mga na-emit dyan o yung mga iniinom natin, meron niyang effect din sa metabolism ng ating katawan. Bagamat malabo pa kung nakakapagpagaling nga ng problema sa mata ang binunga, iisa ang malinaw. Dapat pahalagahan ang mga mata. At doble ingat sa mga ipapatak para maiwasan ang mas malalang problema.